News at your service. Sa bahaging ito, aalamin natin ang mga isyung legal na madalas kinakaharap ng ating mga kababayan. Gagabayan natin sila sa tamang hakbang upang maresolba ang kanilang problema. Dalawang magkatrabaho mula Malabon ang naisipang sumali sa paluwagan. Ang inaasahan sanang budget para tustusan ang mga pangangailangan naglaho na lang na parang bula. Nabiktima na pala sila ng online paluwagan scam. Ano nga ba ang nangyari rito? At para ilahad ang mga detalye, makakausap natin ngayon sina Erica Bailon at Karen Sarosa. Magandang araw sa inyo, Karen and Erica. Magandang araw po. Ano bang pinagdaanan nyo? Paano nagsimula ito? Ako po yung unang sumali sa paluwagan. And nakita ko naman po na legit yung page niya. Kasi may mga comments po dun sa post niya. So na, page to? Opo, page niya po. Facebook page po. Na may mga legit naman daw, na okay naman daw po sumali. Ngayon na inganyo po kami. Nung kami na po yung sasahod, biglang yung account po mismo niya, bigla po niyang dinelete. So nagtaka na po kami, doon na po kami nag-search hanggang sa nakita na po namin na yung mga na-scam. Okay. Medyo isa-isahin natin to sa mga hindi siguro nakakaintindi or may mga iba't ibang klase. Meron kayong sinalihan na tiningnan na page, maraming followers, mukhang legitimate naman to. Nakita nyo may mga nakapost to na sinasabi nila, nakakuha nga sila ng nakabalik yung kanilang investment, kumbaga, no? So pagka-message nyo, minessage nyo yung may-ari. May-ari po. Anong sinabi nyo? Paano nyo nakilala? Nakita po namin sa Facebook, sabi ko sa kanya. Then geto daw po yung mga kulang na babayaran. Parang yung pinaka-fee niya po, free na. So, kasi may merong fee. So, may admin fee. Hi, hello. Opo, how much po? Available po ba yung slot? Ganun okay, po. may And slot sabi siya. niya, available yung slot. Ito na lang yung mga slot na habulin and yung sahod po is June. Sa Magkano that time yung po linagay is niyo? Bali ako po umabot ng 9,900. Yung una? 3,000 po. Yung una mong ilalagay, 3,000. Tapos, sabay ka rin, Sa akin po, 3,000. 4,000. Tapos pangalawang ko po, 2,200 po. Every when ang hulugan? Monthly po. Monthly. Kailan ang balik daw? June po. April yung sa kanya. 30 po. April kayo naglagay? March po, nagbigay po ko ng una 4,400. Tapos April, nagbigay po ko ng 2,200. Tapos, So, March, April, mga 6,000 na. tapos nung April 30, katapusan po, sa sahod na po ko, hindi na po siya nagpaparamdam. Tapos nung kinukulit ko po siya, nagagalit na po siya na bakit daw po, nagmamadali daw po ako. Hanggang sa Pero nagbura. yun yung usapan. Opo, 2 months after. opo. Okay. Same sa inyo. Same po sa akin. So, ikaw, 3,000? 3,000 po nung March. Tapos sabi niya sa akin, nahabulin ko yung isang hulog kasi since January daw po yung nag-start. So, habulin ko siya ng January, February, March. Kaya hinulog ko po is 6,600 tsaka 3,300. 6,600 ang nauna kasi Opo. hinabol mo yung January. Opo, bali natin ko lang po ng magkaibang week. So, 9,000 ang... 999 po. Tapos dapat April, kayong dalawa Opo. sasahod, yung tinatawag nila, no? Nano pa niya po kami na kami daw yung nagpo-post sa kanya. Siguro sa dami po Nag-post ng... ba kayo? Hindi po. Sa dami po kasi ng na-scam siguro niya, na-post na siya. Ngayon kami po yung pinagbintangan niya, sabi niya sa amin na hindi niya kami babayaran dahil doon sa post. Pero feeling ko lang po, siya din po yung nag-post noon kasi po siya. nagdadahilan na lang po siya. Bali po yung time na po na yun nga po, nagbura po siya ng Facebook. Tapos sabi namin, bakit ka po Nabura yung page or niya po. yung ginagamit niya pang message sa Apo, inyo? nabura po, pati po yung page niya. Okay. Tapos, nagtanong po ako, bakit po kayo nagbura? Sabi niya, babayaran naman kita kahit nakabura daw po yung Facebook. Tapos, Paano niyo siya nakukontak kung nabura yung page? feeling ko bilinak niya lang po kami nun. Kasi nakukontak ko pa po siya eh. Doon sa mismo. messenger? Opo, pero wala na po siyang picture. Hindi ko na, pag inopen ko po yung profile, hindi na po siya na-open. So, hindi naman siya totally nawala. Opo. Nakakausap niyo naman. Tapos po nun, hinanap ko po siya. Hanggang sa nakita ko po Paano mo siya hinanap?
yung pangalan niya po, yung KR installment, hinanap ko na po siya. Tapos nung pagkahanap ko po sa kanya, nakita ko na po yung mga ibang nagpo-post. Actually, marami po kami, may GC po kami na mga na-scam niya rin daw, may 13,000, ganun daw po. Tapos yun, nagbigay na po sila ng details sa amin kung sino siya, saan po siya nakatera. Yung ganun. mga ibang na-scam, nag-usap-usap na kayo. So, ang nangyari dito, nagka-group chat, naglagay po sila. Tapos, 6 kayo sa una, di ba, dun sa group chat. Opo. Biglang, naging ilan na lang? Ako Dalawa na lang po. Tapos yung KR nga po, tira. Kayong dalawa na lang natira. Di ko po talaga napansin yun na nagano na nangyayari. Tapos etong August po, sa pilitan pa po, binigyan niya po kami ng tig 200 pesos. Tapos, 200 pesos. Opo, na dapat ang balik is yun po, 6,000 at saka 9,000. Opo. So, ganon nangyari. Hanggang ngayon, hindi naman kayo nag-ghost. Na Wala nandyan na pa po. rin. Binura niya na po lahat ng ano niya. Hindi Pagtapos, nyo na makakausap. wala na po. Okay. So, ngayon, ano-ano bang mga hakbang na ginawa nyo para habulin itong pera nyo? Pumunta po kami ng barangay kasi po binigyan po kami. Meron po kasi kami kasali sa GC na kapitbahay nila. Binigay po yung address. Tapos pag pumunta po kami sa may barangay 12, hindi rin po siya nagpapakita. Ang papa niya lang daw po yun nandun, sabi ng barangay. Okay. Tapos sinasabi wala daw po. So, taga-barangay nyo. Kasi kung pumunta kayo dun sa barangay at napatawag, so, kabarangay nyo. Neighbor nyo siya. Hindi po. Ano po siya, barangay 12 Caloocan po siya. Bali, sinadya po namin dun sa barangay 12. Doon kayo mismo punta sa Caloocan. Opo. Talagang nahanap nyo talaga siya. Opo. Na pumunta kayo doon, pinabarangay nyo doon. Opo. Sabi pa nga daw po sa barangay, marami na, sa barangay 12, marami na po siyang kaso doon na scam niya po sa paluwagan. Tapos na nanapak pa daw po yun. Nananapak. Opo, pag yung nareklamo po siya, sinapak Yung niya pa daw po. pumarap. Opo. Anong ginawa ng barangay daw? Pinag-usap po yata sila. Well, hindi ko na po siya natanong yung about dun sa kanila. Yun lang po sabi sa amin sa barangay na nanununtok pa daw yun pag narereklamo siya. Okay, so ang mga sa mga ginawa nyo, ngayon na na-block kayo, nagbarangay kayo, ano pang ginawa nyo after no? Kinontak na po namin siya, tapos hindi na po siya Alam nag-reply. niyo yung number niya or sa Facebook lang? Sa Facebook lang po. So, hindi na siya sumasagot. Hindi na At siya sumasagot. ngayon, dito na tayo. Nag-uusapan na natin nga paano na nga natin gagawin. Kasi, kailan to nagsimula? March. 6,000 na wala, 9,000 naman ang nawala sa inyo. Ngayon, mga ilan yung mga nakausap nyo na scam din, kumbaga? Parang nasa 5 po yata kami. Yung iba po kasi di makasama dahil may ilagaing anak pa, maliliit pa. So, iba na sa school. Opo, may estudyante pa po siyang na-scam. Na isang mga kasamahan nyo. Yun po yung mga Opo. kapitbahay nila na nagbigay ng address. Tsaka yung screenshot po ng mga picture niya. Paano nyo nahanap mga to? Sa Facebook po rin mismo. Kasi po naghahanap siya ng mga na-victim ng KR installment. Tapos yun po paano yung yun? lumabas. Sinearch ko lang mo, po yung name biktima niya. ng ano? Hindi po, sinearch ko lang po. Kasi po, nagbura siya ng Facebook, tapos sinearch ko pa rin po na KR installment. Pag scroll ko po ng nung cellphone ko, nakita ko na KR installment, kailan mo ba bibigay yung yung sahod? So, very, very known na rin siya. Marami na Opo. rin talagang Opo. ganito. So, medyo mabigat to na napuntahan na natin sa barangay. So, ngayon, maraming salamat, Erica at Karen, sa mga inyong pagbabahagi. Para naman mas maging patas at malinaw ang usapan, makakausap natin si Sara Lalo, ang nanay ng inirereklamong organizer nga na si Hazel Ann Lalo, para mapakinggan ang kanilang mga panig. Magandang araw po, Nanay Sara. Paano nyo po ba nalaman na kasangkot ang inyong anak sa online paluwagan? Hindi ko po yan alam, ma'am. Kasi alam ko noon, nagpapaluwagan siya. Pero noon, sinabihan ko na yan. Pag nagpo-post siya noon, kasi may Facebook yan eh. Ngayon, wala na yung Facebook eh. Alam nyo naman po na meron siyang ganon. Gano'ng katagal na po? O alam ko yan, matagal na siyang huminto dyan eh. Dahil yung huling usap namin, siya daw ay na-scam ng 300,000 din. Meron Sabi din ko siyang sa kanya, na-scam. itigil mo na yan. At
mas mahirap dyan. Pag tinakasan ka dyan ng isa o dalawa, tatlo, ikaw mo lalagot dyan. Mahirap po talaga maging handler. Oo. So, pagkatapos po nun, nakausap niyo po ba siya ulit? Hindi na kami nag-uusap eh. Halos mag-isang taon na. Ay, matigas ko ang ulo ng anak ko yan. Hindi mo nakikinig sa akin. Nako. Yung asawa niyo po ba, nakakasama niyo pa rin po ba? Wala, matagal na kaming hiwalay ng tatay niyan. Hindi po siya lumaki sa akin, sa kanyang ama. Ako okay. po may bago na po pamilya. Kasi po I think yung tatay po ay yung nagpakita po dun sa barangay sa Caloocan nung nagsumbong po ang dalawa nating kasama ngayon. Wala po ba kayong kahit anong contact or way na baka matulungan po natin ang dalawang kasama natin ngayon para mahanap itong si Magkano po Hazel? sahod nila? Magkano po daw po? Meron pong isang nagbigay ng mga halos 6,000 pesos. Yung isa naman po, halos mga 9,000 pesos na po ang nahulog po. Pero hindi lang po silang dalawa lang daw ang kasama dito. Pumunta ho kayo sila dun sa Caloocan. Kung alam po nila yung lugar, makipag-usap sila dun sa kanyang ama ni Hazel. Kasi yun po ang nagpalaki sa anak ko eh. Kasi yan nang yan ay 15 years old, 14. Kinuha ko yan doon. Sabi ko sa akin ka na para makapag-aral ka. Hindi po siya kasi lumaki sa akin eh. Hindi ko siya nagabayan, ma'am. Sige po, kasi I think nakausap naman po nila yung asawa niyo po. Bilang isang nanay na lang po, bilang isang magulang na ganito, naririnig niyo, may mga nagrereklamo tungkol sa anak niyo. Ano po bang... Sobra po ako nasasaktan. So, Ang hirap po wala may tulong dahil siya kami ngayon, down na down din po eh. May nabiling talaga hindi nakausap lang mo eh. meron po ba kayong siguro mensahe sa mga nagrereklamo? At baka kung ito makita po ni Hazel or asawa niyo, baka meron po kayong mensahe pwedeng ibigay po sa kanila. Ang ko lang sana maayos niyo po yan na makausap niyo yung papa ni Hazel na sana makuha niyo yung naihulog niyo. Kasi sa ngayon, kahit gusto ko tumulong, wala ho talaga akong matutulong. Pero yun ang anak ko yan mabait kong bata yun. Siguro sa madami hong na-scam, siguro wala talaga siyang Facebook. Sige po, meron po Nanay Sara, Yes? pasuyo na lang po sana kay Hazel kasi yung pera po na yung nagkukuran din po namin. Hindi naman po namin yung tinulot. Alam ko naman yung at ramdam ko naman yun sa inyo. Kasi parang naman tayo ang nagtagahanap buhay. Ayun po. So, maraming salamat, Nanay Sara, sa inyong katapatang sagutin ang mga tanong ng mga nabiktima po. At para naman magbigay linaw at maglatag ng posibleng solusyon sa isyung makakausap din natin sa linya ng telepono si Police Colonel J. Guillermo, ang Cyber Response Unit Chief ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Magandang araw po, Colonel Guillermo. Magandang araw po. Colonel, kasama po natin ngayon, dalawa po silang mga nabiktima ng itong tinatawag na online paluwagan, no? Meron isang organizer na kumbaga gumawa ng isang Facebook page, isang gumawa ng GC, naglagay po sila ng yung isa halagang 6,000 pesos, yung isa naman po sa halagang 9,000 pesos. Yung pre-promise sa kanila is after 2 months, mga end of April, dapat ay mababalik sa kanila ang binigay po nila. Ngayon po, mukhang ginosting na po sila, hindi na po nila makontak. Paluwagan niya, parang pwede natin siya kasuhan ng Article 315 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 ng 10175. Sa estapa po. O kung ang gamit nilang transaction, katulad gaya sa Facebook, pwede po yan sa Section 6 ng 10175. Papasok po to sa cybercrime po, no? Sa sitwasyon nila,
Saan po ba sila dapat unang lumapit or magsampa ng reklamo ang mga biktima nito laban dito sa kay Hazel na nang biktima? Ano po kasi ginagawa po sa ng PNP dyan, pagka mga ganyan, kailangan pupunta sila sa malapit na ACG office kung saan po para at least yung availability at saka yung access nila dun sa mas mapabilis na maasikaso ng PNP. Sa ako personal na nakaranasan ko po dito, no, Colonel, pagdating sa cybercrime unit, pwede yung mga screenshot pero bibigay yung cellphone, 'di ba? Depende po yan. Kasi kung katulad po nung kunya, estafa po yan. Ang una po nating screenshot lang po yung conversation, i-attach po yan sa magiging affidavit niya. And then kung may mga transaction po yan sa payment system or any financial institutions through online, ang ginagawa po natin dyan, we will be requesting for the preservation of data. So ngayon, na-delete naman daw po yung page. Pero meron naman silang na-print dito, nakita ko po, screenshots, copy of the screenshots kahit wala po yung page. Meron pa rin po ba silang habol kahit na ganito po? So kung ang paluwagan po yan, ang ano po nila dun is saan po nila pinadala yung pera? Kasi ang Facebook ginawa lang pong medium lang yan para sa kanilang communication or transaction. Pero kung kunwari nagpadala po ng pera yung mga nabiktima dun sa tumanggap, yun po nga habulin na. Via GCash naman po. So yung number po ata nakaregister dito sa pangalan ng Hazel na to. Ay hindi daw. So pwede po natin hanapin po yan. Paano po yun, Colonel, na hindi po nakapangalan dito sa parang organizer ng paluwagan na to, yung GCash na yun? Sino pong hahabulin? Hindi po yan, basta kung ano po inakita na number dyan, if we will preserve that sa lumang entity, then we will be asking the entity kung saan po napunta yung pera. So, ang gagawin po nila ngayon ay pumunta sa anti-cybercrime group po na malapit sa kanila. Tama po ba? So pwede po silang pumunta sa Manila Police District. Meron po kami opisina doon. Okay. So, punta sila sa Manila Police? Sunday to Saturday po yan. 24/7 po yung opisina. At ang dadalhin po nila mga screenshots po, proof ng conversation at ang proof ng payments. Tama po. Tama po yan. Paano naman po natin maiiwasan ang ganitong mga insidente? Hindi lang to first time. I'm sure marami na pong nagreklamo, marami na rin po kayong narinig dito. Ano po ba yung mga paalaala or mga preventive tips para sa publiko? Ang lagi naman po kasing ang lagi naman po kasi nabibiktima ng mga ganyan yung alam mo na yung gusto nilang lumaki yung pera nila o kaya gusto nilang kumita yung pera nila, and then para bang yung kasi yung mood, actually it is the mood of the person na nag-iignite sa kanya na mag-invest ng pera. So ito naman niya Tapos ang lagi kasi iniisip ng tao, hindi, makikilala ko naman yan. Hindi po. Napakaraming pong pamamaraan para itago po ang identity ng isang tao dahil hindi nyo po ito kaharap Dahil nasa online lang po pag-uusap nyo. Even nasa internet lang or text messages lang or exchanges ng mga instant messaging app. May very challenging po yan. Lagi ko na po sinasabi, every time they ask me, yung ang kaharap mo mismo, nakita mo ng harap-harapan, maluluko ka pa niya. Lalo pa kaya itong hindi mo nakikita. At walang pinipiling age to, bata, matanda. Hindi lang po age, wala po pinipiling profesyon yan. So ano po ba ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin na patuloy na nagiging biktima ng online scams, lalong-lalo na gaya nila Erica at Karen na kasama po natin ngayon, umaasa lang makabawi sa hirap ng buhay? Sa online transactions, ang kinukuha po ng criminal dyan ay yung information po natin na pwede niyang gamitin pang scam. So binigay mo yung ID mo, address, pictures, or everything, and even your signature, pag binigay mo po yan, they can create an identification for you, and then they will use that identity to scam persons. Ang kasunod po niyan, yung pera naman, they invited you to send or deposit or invest or anything, or to buy, pera ang gusto niyang kunin sa'yo.
So, pagka mga ganung bagay, mag-ingat-ingat tayo dahil yan po ang target po ng mga scammers out there. Kung po kayo ng ACG Manila, sabihin nyo lang po pangalan ko na tinawagan nyo po ako para they will assist. Ayun po, mabigatin May po. duty investigator. Sabihin niyo daw yung pangalan ni Colonel Guillermo. No? Maraming salamat po, Colonel, sa inyong panahon, sa inyong pagbigay ng mensahe and sa mga tips nyo ngayong araw at sa mga paliwanag nyo po at payo. Maraming po salamat. So, Erica at Karen, base sa mga napag-usapan natin ngayon, ano na plano nyo? Doon po muna, pupunta muna po kami sa may AC. Doon sa Manila, nagbigay naman ng payo si Colonel na nakita ko naman kanina may screenshots kayo, handa naman kayo, kailangan lang natin i-prove, no, pakita sa kanila na ganun nga, meron kayong binigay na pera at hindi nabalik sa inyo. Yun lang nga po, I think yung caveat dito is dahil hindi nakapangalan sa kay Hazel yung GCash, since yun nakatanggap ng pera, baka yun yung kailangan natin na habulin. Pero ang mas nakakaalam dito, syempre, yung PNP na dito sa cybercrime. At least ngayon nabigyan kayo ng gabay, nagabayan kayo. Anong pwede natin gawin ngayon dahil mukhang kanina, hindi alam ng nanay, na kung paano nakakausapin si Hazel. Pumunta kayo sa barangay. Sa barangay naman, mukhang nakikipag-away pa. At, mga ganitong bagay. This is reality. Diba? Ito yung mga totoong sitwasyon. Ito yung pinagdadaanan ng mga tao. At least ngayon, na-share nyo ang kwento nyo. Makikita po ng mga nakikinig ngayon kung sila din ay biktima or ganito. Medyo ganito din ang pinagdadaanan. Ngayon, sila din po alam din na meron palang pwedeng puntahan. At buti na lang kasama po din natin kanina si Colonel Guillermo. Meron pa kayong mga siguro mensahe na ngayon, meron na kayong lesson learned. Diba? Na pwede nyo sigurong i-share sa mga kababayan natin. Sa kagustuhan po kasi namin na makapag-ipon sana, napunta po kami sa ganong sitwasyon. Sana i-check na lang po nila yung kung legit talaga yung isang page kasama yung pinaka-pangalan ng organizer bago nila ibigay yung pera nila. Ano lang po. Ikaw, Erica, may message ka ba? Ayun po, siguro mas malaki yung okay na sa sarili mo na lang mag-ipon, wag na sa wag na sa ipagkatiwala sa iba. Mahirap na yung panahon ngayon. Hindi lahat ng tao mabuti. At gaya nga po ng sinabi ni Colonel Guillermo, no, may mga, pag pera na ang pinag-uusapan, lalo na hindi mo nakakaharap, never nyo nakausap to. Never nyo naka-video call, never nyo na-meet, kahit phone call, kahit hindi nyo alam ang itsura. Nako, pag mga ganito, delikado, lalo na may pera involved. So, siguro, ngayon, at least lesson learned. Pero, hindi naman all hope is lost dahil ngayon nagabayan po natin kayo kung ano na yung next steps natin. So, maraming salamat, Erica at Karen, sa pagtitiwala. Abangan ang ating pagtalakay sa panukalang batas na inihain ngayong 20th Congress na inaasahan malaki ang maitutulong sa ating mga kababayan. Magbabalik ang House at your service.